Ay, totoo kuya. Mm. May pang-abono ka or wala? Ako pa, kuya, kanina ko pa pinapaliwanag sa iyo, 1540 yun. Tapos Yes sasabihin sir, mo ngayon, opo. Kaso nga po yung 540 na kulang ibabang transfer ko po sana. So yan mga master, for awareness no, meron dito tayong booking na araw-araw nating nakikita yung ganitong booking. Sabi dito sa booking, wag kukunin pag walang pang abono. 1540 headlight, si Boy Headlight ang tawag ng mga delivery rider dito si Boy Headlight na scammer. So tingnan natin, subukan nating kunin tong booking na to at tingnan natin kung anong style ng pang-scam niya. Tawagan ko kung matatawagan natin mga master. Note niya dito ay wag kukunin pag walang pang abono, 1540 headlight. Yung item, add na lang ako dito sa drop off. Please pay before proceeding to port. Ang port ay yung kasa ng mga sasakyan, no? And look for Gilbert Carandang and present receipt for claiming under my name, Roel Malana. So itong Roel Malana, hindi niya tunay na pangalan to. At naririnig ko sa mga kapwa natin delivery rider, bakla daw yung nagbubuk na to, yung scammer na to. So tingnan natin mga master. Ang video na to for awareness lang ano. So nakaano dito, naka-address sa drop off ay St. Joseph San Pedro, Laguna. So tingnan natin. So ano, unattended. Tingnan natin yung ibang number na naka-indicate niya. So unattended yung drop off. Ito tumatawag. Hello sir. hello? Hello po. Ito may lalamove? Opo, lalamove po sir. Si Kuya Michael Jelon. Opo. Sir, anong item po yung kukunin ko? Bali ako yung drop off, kuya. Ako yung book. Kuya, bali may abono yan, ha? 1540 po sir. Anong klaseng item po? 1540, kuya. Anong klaseng item po to sir? Headlight yan, kuya. Malaki po ba to? Maliit lang yan, kuya. May lalabag ka ba? Wala po sir eh. Taper panali. Meron naman po sir. Paano ko po babayaran sir yung ano? Yan kasi kuya, bali ang pick up mo niyan sa casa mismo, Ford. Sa Kalamba po. Oo, sa Ford mismo. Yan kuya, bali pagdating mo doon, tatanungin ka kasi ni kuyang guard dyan kung anong purpose mo sa loob. Opo. Ang hahanapin sa'yo dyan kuya, yung ID ko, tsaka yung resibo kuya, ng pinagbayaran mo ng abono na 1540. Yan kasi kuya, dapat yan kuya sa bangko BPI o kaya Metrobank. Kaso ang iniisip ko kuya, di ba half day lang sila ngayon, Sabado? Half Opo. day lang ang bangko ngayon, di ba? Opo. May pantawag ka kuya? Meron naman po. Pwede mo kuya tawagan saglit si pick up. Pakitanong mo naman kuya kung saan ka pwede magbayad. Huwag lang kamo sa bangko kasi kamo pagka-bangko is maaabala ka naman masyado. Sige po, tatanong ko po kung paano ko babayaran. Sige, tapos yung ID ko kuya, dito ko na lang SSN sa chatbox sa lalamove ha. Okay po, sige kasi po. Hahanapin nito. Tapos tanongin ko lang kuya, ito bang 408? Bali ito, tawag dito, magdadagdag pa ako dito ng 150 no kasi abono to, tama? So 408 plus 150, 558. Kung sakali kuya na hindi ko na siya pasabayan, magkano pa idadagdag ko? Kayo sir, kung magkano po yung kaya nyo? Mahirap yung kuya, mamaya sabihin. Kahit 100 sir. Kahit 100 po sir. Kahit 100. Bali mag-add pa ako 100 ka, 100. 658 kuya, sakto ko na to 660. Okay na yon. Sige po. Sige po. Sige. Ganto kuya, balisan ko kuya yung tawag dito yung ID ko sa chat box. Balang gawin mo kuya, pakitawagan mo na lang doon sila. Okay po, sige po. Pakitanong mo kuya, ako saan ka pwede magbayad bukod sa bangko kasi baka mamaya pagdating mo doon, bigla kang pabalikin kuya kung saan ka pwede magbayad, sayang naman yung gas natin. Okay po, sige po. Sige po. Sige. Update mo ako agad kuya ha. Okay po. Sige po. Salamat po. Okay kuya, sige. Salamat kuya. So ayun mga master, yung style niya. Hindi natatawagan yung mismong
Yan, nakalagay sa ano niyan number. Tawagan ko daw yung pipick upan ko kung saan ko isesend yung bayad. Then ayun, sigurado ibang tao yung makakausap ko, magkasabwat to sigurado. Hello po. Ay sir, Lalamove sir, pinatawag po ako ng pipick up po ng headlight. Sino po kayo nag-book sir, para ma-check po natin? Wait lang sir Si Ruel Malana po. Ruel Malana. Wait sir, check ko lang sir. Ay yes sir, ito yung papunta ng St. Joseph 10, San Pedro, Laguna. Opo. Yes po, bali si Sir Ruel po, is bali nag-down lang siya sa amin sir, ng 5,300. Bali may kulang pa po siya sir na 1,540. Opo. Yes sir, if ever po, sino po magsasettle nito sir? Ako daw po ang magbabayad muna sir eh. Yes sir. Apo, if ever po, saan niyo po ito settle sir? Sabi po niya, kayo daw po ang tanungin ko kung saan ko pwedeng bayaran. Okay. Ito kasi sir, bali as per company policy po, lahat po ng riders na po pick up sa amin is required po magpakita sa amin sir ng picture po ng ID ni client at saka po yung resibo sir, pinagbayaran niyo ng remaining balance ni Sir Ruel na 1,540. Supposedly sir, babayaran na either sa BPI or Metro Bank, pero kung wala naman po kayong banks na available sir, hindi kayo makakapunta sa mga banks, is pwede niyo naman to sir isettle sa mga outlets sir. For example sir, sa Alphamart, Minista per 7-Eleven sir, at least doon sir, nag-i-issue sila ng mga printed na resibo sir. Yun po yung dadalhin niyo sa amin dito kasama po ng picture po ng ID ng client. Kaso sir, 7-Eleven. Yes sir, pero kalimitan naman sir ng mga riders na po yung pick up sa amin sir, so 7-Eleven po yung ginagamit nila sir. Magkano po sir? Kasi 1,000 pa po yung cash on hand ko dito eh. 1,540 sir. Kala ko po kasi babang transaction ko na lang. Okay po. Kayo na lang po mag-usap ni client sir. Okay po, sige po. Bye-bye po. So yun mga master, mukhang boses din niya. Nag-iba lang siya ng ano't naglayo lang siya ng mic. Pag nabayaran nyo na kasi yung ganong scammer, ibablock na kayo ng mga number na tumawag sa inyo at tinawagan nyo. At yun na yung simula na automatic scam na agad kayo. So wala na kayong habol kasi yung sinad na picture ay hindi naman talaga siya yung pangalan na ginamit, hindi naman siya, kung pupuntahan mo naman yung Ford na sinasabi niyang kasa ay wala silang alam doon. Kaya useless kung maghahabol pa rin kayo hanggang sa manlumo na lang kayo dahil yung 1.5 na inyong kikitain sa loob ng 8 to 12 hours or mahigit pa ay kukunin lang ng 1 minuto. So kausapin uli natin yung yung tawag dito, may papakita daw siyang picture. Tingnan natin kung anong isinend niyang picture dito. So wala naman siya isinesend. Ito yan, sinend niya screenshot. So kunin natin itong screenshot na to para ma-aware yung mga kinunan nito ng So tawagan natin uli yung tumawag sa atin nung una. Ipapablock natin to sa Lalamove. Hello sir. Hello kuya. Hello sir, pasensya na po, hindi daw po pala pwede ng online transaction yung bank transfer. Saan daw kuya? Ano tong pinorward nila sa akin? Na ano po? Ito, wait lang kuya, may in-email sila wait lang.
Ito kuya, oh, ano to? Alphamart Mini Stop 7-Eleven. Kaso Himaya? nasa bank account ko po yung i-abono ko po sana eh. Hindi, di-withdraw mo na lang kuya. Ay, hindi ko po dala yung ATM ko eh. O-online transfer ko na lang po sana. Diyos ko naman. Yung Sir, totoo, pasensya kuya. na po, pa-cancel na lang po. Ay, yung totoo kuya. May pang-abono ka or wala? May 1K po ako dito, sir. Kaso babayaran ko po sana ng Kanina ko pa, kuya, kanina ko pa pinapaliwanag sa iyo 1,540 yun. Tapos Yes, sasabihin sir. mo, Opo. Kaso nga po yung 540 na kulang ibabang transfer ko po sana. Sir, pasensya na po, pa-cancel na lang po. Pasensya na rin ko, kaka-cancel ko to, pero Opo. re-report ko to kung maban o masuspend ka. Sige po, sige po. Thank you po. Ay, nang bobobo yun. Siya pa yung galit. Cancel natin to mga master, i-report natin to. Ito ang problema sa Lalamove, no, walang pwede mong i-report yung nang i-scam na ganito. So ayun mga master, narinig yung conversation natin sa scammer, no. Talagang mautak siya, galit siya kunwari. Tapos ayun, may sanction kasi yung pagka-cancel niya, pwede tayong i-report nga nila. Then ayun, magiging babawasan yung puntos natin, pwede tayong maban or pag bumaba yung ating rate dito, ayan, no, naging good na lang siya kasi may bawas puntos yung so the risk lang nung pagtawag natin sa kanya or pag-accept ng book niya is yan, para for awareness lang naman mga master. So sa mga kapwa natin delivery riders at sa mga pwedeng gawin yung ganito strategy ng pang-scam kahit sa mga hindi delivery riders, maging aware lang po tayo sa lahat ng bagay, lalo na pag perang pag-uusapan. So ayun, let's go.